Sinupalpal ng husto ni Ted Filon ang mga buhayang congressman at itong si Junior na kanilang among kawatan matapos pirmahan ang 2026 national budget na kinapapalooban pa rin ng mga maanumalyang pondo na ngayon ay nasa ilalim naman ng soft pork. Bagaman ayon sa Pangulo ay hindi mapapakialaman ng mga politiko ang naturang budget, ay mariin itong tinutulan ni Ted Filon sapagkat gagawa ng paraan ang mga kawatan upang ito ay mapakialaman dahil ang mga buhaya ay bihisan mo man ng bihisan ay lilitaw pa rin ang pagkabuhaya at patuloy na magnanakaw sa kaban ng bayan. Itong mga nagpapagal po ng lubos at kitang-kita po naman po ang kanila pong paghihirap sa bawat sentimo kasi nga po pinirmahan na yung budget ni Pangulong Junior. At dito mga kapatid, opo, ang binabanggit nga po ng mga tumututol dito ay ito pong soft pork na kapag kinuwenta mo ay halos mahigit na po ng 160 billion ito. Yung pong maipip na yan, 51.6 billion. Sinasabi nila, girl, na wag ho mag-alala dahil hindi ito aabusuhin. Pwede na! Ang tanong lang namin, paano nyo ito gagastahin? Dagdag pa ni Ted Filon, ang naturang 2026 national budget ay napakagulo kung tutuusin dahil hindi malinaw kung papaano nila ito gagastahin, kaya ito na lamang ang kanyang naging mensahe sa pamahalaan. Kasi hindi po malinaw yung panuntunan na sinasabi nila na hindi pa pwedeng makialam ang mga politiko pati sa AX na ito. Pero wala po sinasabi doon na hindi penalties. na hindi na po sila pinagbabawalan mag-issue ng guarantee letter. Correct. Ang sabi O naman hindi sila pinagbabawalan magbigay ng pangalan sa listahan ng bibigyan ng ayuda. Ang sinasabi naman ng DOH, girl, na hindi na raw po tatanggapin yung guarantee letter Sinungaling ng DOH. DOH ka. Hindi naman sa'yo pupunta yung pasyente, yung Sa pamilya. ospital. Pupunta sa ospital eh. Tama. Ang gulo po nito, sa totoo lang. Opo, ang gulo po nito, hindi natin alam kung paano po na naman ito gagastahin. Sa dami nga ng mga Pilipino naghihirap, hindi malamang kung paano magpapagamot. Ewan ko na lang po kung kailan titino itong ating paglalaan po ng pondo. Dahil hindi ho natin maitatanggi na kahit na ano pang sabihin nila na yan malinis, yan corruption free, hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sorry po, diretsahan na lang po ito. Hindi kami naniniwala. Hindi makikialam ang mga politiko dito. Hindi kami naniniwala. Matapos namang sabihin ni PBBM na ang 2026 national budget ang pinakamalinis at people-centered na pondo sa kasaysayan, ay binanata ni Ted Filon at DJ Chacha itong si PBBM at ang mga congressman kung saan ayon sa dalawa ang naturang budget ay inihambing nila sa isang pinakamalinis na kubeta. Bagaman malinis ang kubeta, ay kubeta pa rin maituturing dahil gaya ng kubeta na kapag paulit-ulit na ginagamit ay mabababoy dahil ang mga gumagamit na kawani ng gobyerno ay porke rin, panigurado. Nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan mga kapatid ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito o may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Wow! Yan ang people-centered budget pa daw ito. Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na dun mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta mga kapatid na angkintab. Kubeta mga kapatid na hindi makikitaan ng anumang pong mantsa o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po mga kapatid ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa. Pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Ngayong araw, Kung noong nagdaang taon ay naranasan ng mga Pilipino
ang malagintong presyo ng sibuyas at gulay. Ngayon ay tila history repeat itself na naman ang nangyayari dahil ngayon ay humarurot pataas na naman ang presyo ng gulay. Ngayong araw na ito, ang daming pag-uusapan. Kasama na po dito itong usapin po ng presyo nga ng gulay natin. Uy, dami Kung- nagre-reklamo. At yung presyo ng pagkain ng dahilan kung bakit po bumilis yung pagtaas ng inflation noong December. So ngayon, ito naman presyo ng gulay, nirereklamo na rin ng ilan. Yung presyo ng kamatis, ang taas-taas daw mga kapatid ngayon. Ang isang piraso, tama ba, 15 pesos na daw sa ilan pong mga palengke? Yung inflation, depende yan kung nasaan kang bandang kampo o paano mo tatangkilikin ang isang baso na mayroong laman na kalahating tubig, halimbawa, di ba? Do you take it as a, di ba, half full? Oo. O ito ba itatangkilikin mo na ang laman ng baso ay may laman pa rin? Parang ganun po ang datingan, hindi po ba? Nakatikim naman ng malulutong na pangungutya itong DepDev at si Vatman Ralph Recto mula kay Ted Filon matapos kasing sabihin ni Recto na nakamit di umano ng ating bansa ang lowest inflation sa kasaysayan ay binalikan siya ni Ted Filon at ayon kay Ted, saang planeta daw ba namimili itong si Ralph Recto gayong ang kanyang sinasabing lowest inflation sa kasaysayan at ang presyo ng mga bilihin ay hindi nagkakatugma at suntok sa buwan masyado. Kasi sinasabi po ng mga economic managers, lowest ito. In 9 years. Yan po sinasabi nila. Magpasalamat tayo kasi ang inflation. Pero ang tanong ho namin sa inyo, Mr. DepDev. Mr. Def, parang binye, no? DepDev Arsenio Balisacan. Sorry. Oo, Ay, sorry. DepDev. Pinalitan kasi yan, di ba? Oo, Neda. Naging DepDev. Opo. Oo. Dito ho sa Finance Secretary po natin sa inyo. Si Finance Sec Ralph. Si Finance Secretary. Oo. Ano sinasabi nila? Taga saan kayong planeta? Oo. Saan sila namimili? Wag na nila kasi sabihin yung mga lowest na yan. Okay. Nakakapang-init ng ulo, lalo pag tinignan mo yung presyohan ngayon, bantay presyo. Tapos makikita mo dito na ang galunggong, ang prevailing price po ay 400 pesos per kilo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Bakit ang mahal? Mas mahal pa yung galunggong kaysa sa manok? Hindi, mas mahal pa ang kamatis sa manok.